Transportation Secretary, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Sec. Magandang umaga po, Kuya Alvin, Ma'am Doris, at sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa po. Apo, ano po ang papel ng DOTR? Partikular na po kayo, dahil kayo ang kalihim dito po sa deklarasyon ng Presidente ng State of National Energy Emergency. Anong toka nyo? I was able to read po yung executive order po na nilabas ng ating Pangulo kagabi, pero in a nutshell po ang papel po ng kagawaran ng transportasyon is to ensure po ng sustainability, stability for our transport sector po, pati yung mga sasakyan po natin, yung mga pamasahe, and to provide mga subsidies and ayudas to help po na sinasabi nga to stabilize po the situation. Opo. Pero ang tanong ko, unang-una, nagtayo ng ganyang klaseng komite. Mayroon po bang pondo? Meron naman po, base po sa amin na pag-uusap po kahapon, pati na po doon sa Senado, si Secretary Toledo po was able to determine po and identify program amounts po ito, mga funded po ito, at ito yung more or less around 230 billion, I think po, just don't quote me with the exact amount. Pero na-identify na po nito kung saan pwedeng kuhanin at saan nga pwedeng gamitin. For example po, yung pagtatanggal lang po, pagre-reduce ng mga sinasabi natin mga travel expenses ng gobyerno. Dapat tanggalin po yung mga ibang mga MOOE. So this time, ilalaan yan sa kailangang programa tulad ng mga subsidiya, kailangan ng mga ayuda. So doon po, na-identify na hindi lang po sa transport group, kasama din po yung agricultural sector po natin at sa mga lahat po ng mga individuals nga po na nasasabi natin in crisis situation under DSWD. Secretary, baka lang makalimutan ko, yung interview ng Presidente sa Bloomberg, inangguluhan partner, ang sabi, posibilidad na mag-ground, hindi na makakalipad ang mga eroplano dahil nga may problema sa fuel. Gaano kalapit ito sa realidad? Na totoo bang mangyayari yan? O hindi naman, remote possibility naman yun? I was there during the meeting po kung saan po kasama natin ang Pangulo at kausap po natin yung mga airline companies po natin ng Cebu Pacific at ang PAL po at that time. Ang pinanggagalingan po nila in the event po na wala po tayong jet fuel na makukuha sa ibang bansa. At that time, I think this was like 2 weeks ago po. At mapipilitan po sila na to ground their aircraft kasi nga wala pong jet fuel. So based naman po sa kay Secretary Garin po ngayon po merong mga 30 plus days po ang jet fuel po natin, ang stock po natin. And yung mga ating mga airlines, meron din po silang parating na mga kontrata kung saan nakakabili, they can source out the jet fuel po. So ang nangyayari po, and the other thing po, ang nangyayari po kasi ang taas na po ng jet fuel po ngayon, bago po nagkagulo sa Middle East, ang isa pong barrel of jet fuel po, that's more or less mga 80 to 90 US dollars lang po. Ngayon po umaabot na po ang kada bariles ng $200 per barrel. So napakamahal na po ng jet fuel. So ang ginagawa lang po ng ating airlines po ngayon is that they make sure for cost efficiency para po mas maganda po yung kanilang mobilization and everything na nag-a-adjust sila ng scheduling na po nila. Para for example, yung kung may mga biyahe silang 7, 8, or 9 in the morning at hindi naman napupuno, mas mainam na lang po na they're going to, compress these flights para at least mapuno naman po yung biyahe nila papunta sa isang lugar at mas makakabiyahe at mas makaka-operate pa rin po sila. So I think yun po yung pinanggagalingan. So pero ang posibilidad sa ngayon nung grounding hindi naman po ganun kalakas ang posibilidad. Kumbaga we will do everything na hindi mangyari yung grounding. Gaano kalaki ang posibilidad na mangyari yun in the near future, Secretary? Ako po, tama po kayo. It's a very remote in the sense po kasi na it was conditioned po, na kumbaga walang makukuhang jet fuel. Kung we cannot source jet fuel. And like in any other case po, kung wala tayong makukuhang crudo at mawala po tayong makukuhang gasolina, so ang ginagawa naman ng gobyerno, since they're sourcing it out, ang ginagawa ng DOE,
kinakausap natin yung mga bansa, pati mga airlines, so anong kailangan yung tulong sa amin para we can mediate, para mabigyan tayo ng parang jet fuel. So far naman po, no, sabi nga po ng mga airlines companies natin, sabi ni Secretary Garit, may mga parating na additional kumbaga jet fuel po, no, on top of the existing inventory po ngayon na 30 plus days po yata yung jet fuel po natin. Opo. Sec, sa ganitong klaseng mayroong krisis, nagtayo o nagdeklara ng emergency, ano nga yun, National Emergency for Energy, ano nga, partner? National, Oo. State of National oo. Energy Emergency. Oo. Sa ganyan po ba aabot, Sec? Sabi nyo nga kasi kailangan nakalaan yung pondo doon sa mga tamang paggamit o pagbibigay ng ayuda. Aabot kaya tayo doon sa gagawing compulsory o mandatory yung pagka-carpooling, paggamit ng bisikleta, yung gayang para nang sa ganun ay makatipid po? Sa amin naman po, no, so sa gobyerno po, it's mandatory na po ang carpooling natin. Yung paggamit po ng ating active transport, yung parang pagbibisikleta nga po yan, talagang tinutulak natin yan. May ganito mga sitwasyon o wala, no. Pero nga tama po kayo, Ma'am Doris, no, I think it's high time for us right now na mas nating kumbaga tangkilikin yung mga itong alternative modes of transportation po. Kaya nga po, isa sa aking inutos din po kahapon sa road sector natin to ensure the safety of our bike lanes kasi mas magagamit ngayon ito. Not only that po, no, ito nga po, matatawa din po ko, pati yung mga MRT at LRT natin, no, mas lalo natin pagandahin ang serbisyo natin and to make sure na mas reliable ang ating mga bagon kasi alam natin na ito ay gagamitin because nga of this increase of fuel prices po. Kung Philippine Airlines po, balik lang ako doon sa aviation partner. Ano sabi ng nagpadala Tal? si Bud Britannico, yung head nila dyan sa marketing. May statement pala yung Philippine Airlines, sir. Sabi niya, PAL has secured sufficient jet fuel supply to support scheduled operations including long-haul flights for the foreseeable future. O di ibig sabihin, may supply sila. Kasi for the foreseeable May nakaibak future. sila, oo. Oo. The airline recognizes that global supply conditions remain dynamic as part of prudent planning. PAL continues to work closely with fuel suppliers, industry partners and government stakeholders to ensure stable and efficient operations over the long term. O ayan. So, ganun pong anunsyo ng Philippine Airlines. Yung mga PR nila hindi na kami pinapadalhan ng partner statement, buti na lang si Bud Britannico. Oo. Meron tayong statement. At saka at least good news yan, Sec. Opo. Oo. Opo, oo. Yun nga po yung sinasabi natin po, no, yung gobyerno naman po ay parang willing to intervene po, no. Sabi namin, saan ba kayo kukuha? So they're going to source it out from other countries at tayo naman makikiusap tayo na ganito, tulungan natin everything. So parati po na nag-intervene naman yung government. Yun po yung pinaparating natin sa ating mga airline companies na handa po ang DOE, handa po ang gobyerno talagang tumulong para at least we can secure yung ating mga kontrata pagdating sa, for example, itong fuel jet po. Okay, ngayon doon po sa transport sector, sa iba namang transport partner, ang ibig bang sabihin nito na nasa state of energy emergency tayo, Secretary, lalong lumabo po na pagbibigyan ang hirit na dagdag singil sa pasahe ng mga yan? Nung kami po ay nagpulong ng Pangulo po, no, ang sabi po ng Pangulo ay ipagpaliban po muna. No, so that's why we have to suspend the FERA at unahin natin itong mga subsidiya po. No? So that's why yesterday po, other than po dun sa AAX ng DSWD, napagsimula na rin po tayong i-roll out yung ating fuel subsidy program at inaantay na rin natin yung pondo ng service contracting. So ang sabi ko nga po, kung may mga nagtanong sa akin dyan, ang punto de vista ko po kasi is kumbaga limited dito sa transport group, dito sa transportation po sa DOTR. Ang punto de vista po ng ating Pangulo ay pangkalawakan nga po, no, pangkalahatan, no, kung pwede natin sabihin yun. At naiintindihan po din natin yung paano maapektuhan yung ating mga inflation, taas ng bilin and everything. Ganun pa man, ang utos talaga Pangulo, unahin mo subsidiya
Kung magkukulang, dagdagan pa natin. And it will be a scientific and targeted approach po. Hindi, Ang gagawin pero natin. gaano ka-sustainable naman yun? Ano po, kaya bibigyan mo siya ng 5,000, isang linggo lang tatagal yun. Sa susunod na linggo, bukas palad ulit siya, kailangan na naman ng tulong. Kung hindi mo ibibigay yung dagdag pasahe, gaano ka-sustainable ang pamimigay ng ayuda? Kaya nga po kailangan, Kuya Alvin, yung sinasabi nating service contracting maibigay na rin po. Kasi ang programa ng service contracting, ito po yung libreng sakay. At ang makikinabang dito ay hindi lang po yung operator at super, makikinabang din po dito ang mga commuters. Kasi ang magbabayad na po ng pamasahe ay ang gobyerno mismo. So ito po yung kaya nga po sinasabi natin na talagang naghahanap ang atin, nag-identify po ang TBM, sa Utos Pangulo, kung saan kukunin yung pondo para maibigay po sa transport group kahit papaano at yun, mailatag na natin at magamit at ma-implement po natin yung service contract. No, pero Oo. Opo. Sige, Gaano katagal po masusustain yan? We're thinking po if meron po kami 1 billion fund po Okay, itong okay. pa-service contracting. SARO po to for later release po to. Hatiin ko pa po to, kukuha po ako ng parte para sa maritime sector naman natin, para sa libreng sakay din natin sa mga ibang mga pasahero natin na gumagamit ng barko. Ngayon, yung maiiwan po na sabi nating 700 million para dito sa road sector natin, tinitignan po namin, dalawa po klase kasi ng service contracting, either gross or net. Ngayon, kapag ine-net po namin yan, baka kaya tumagal, we can extend it at least until 3 weeks. Kapag gross, baka abot lang ng 2 weeks. Ganun pa man, sabi ko nga, the timing is very crucial in the sense na bago matapos o maubos yung pondo namin, kailangan makapaghingi na kami ulit ng pondo at maibigay na po sa atin. So, ang sinabi ko po sa sector natin, sa maritime, sa road sector, mag-compute na kayo ng service contracting that will last for 4 months. wow, kakayanin natin yung 4 months. 4 Diyos ko, months? laking pera nun. Ay, kaya nga. Sa tingin ko naman po, kakayanin, especially if the libreng sakay will be on peak hours lang po. Manong Alvin. Hindi siya buong araw. Magkano yun, Sek? Pag inabot ng 4 months, magkano kailangan nating pondo? Inaantay ko pa yung computation po, kasi ngayon po, sabi ko, identify nyo yung mga ruta. Hindi lang po Metro Manila po kasi. We have to do this nationwide. And we have to partner also with the LGU kung kinakailangan. Kasi alam din po nila yung mga ruta kung saan talaga may high density ng traffic. At Kuya Alvin, if madadagdag ko lang, hindi naman lang po ito yung sinasabi nating ayuda o programa. Parang dito sa Metro Manila, nag-discount na rin tayo kahit papaano 50% sa ating mga riles. So kahit maano naman yan, I think madaming makikinabang dyan sa utos ng Pangulo, pati na yung LRT2 natin. At kapag magkakaroon tayo ng service contracting, sigurado po na isasama natin yung EDSA busway kasi isa yan sa sabi natin na high density na na public transportation po. So yun po, so hopefully we can extend it for like 4 months po, and sabi ko nga po kanina, kailangan tactical and scientific approach namin dito. Hindi po natin kakayanin ng buong araw po yung ating libreng sakay. Yung peak hours lang po. Yung mga peak hours. Meron din po naman ngayon, kahit paano meron na tayong work from home. So it's kumbaga it's a basket of solution po. Kailangan talaga na sa whole of government approach dito. Doon po sa basket na yan, maaari kayang isama na bigyan na lang muna din sila kaakibat nung mga libreng sakay na yan. Yung mga tsuper natin, medyo bad news, hindi nga na-aprobahan ang dagdag pasahe. Binawi. Pwede kaya yung bigyan na lang sila nung kagaya dati nung pandemya, may ayuda na bigas, dalata, yung mga ganyan? Ay kasama din po 'yan sa programa po ni Secretary Rex Gatchalian, yung mga bigas. Kaya nga po sabi niya, itong maganda kasi yung programa ng DSWD, yung AIX po talaga once you are determined and identify na individual in crisis situation, maliban sa cash, may mga iba't ibang tulong po. Ang ating Department of Agriculture din po, si Sec Laurel, ay ginagawa din naman pagdating sa mga fisher folk, sa mga farmers, may iba't ibang subsidiya din na ibibigay. So tama po kayo, at lahat naman po ito ay sinasabi ng buong gobyerno ay talagang nagkakapit-busy kung anong pwedeng ibigay.
hindi lang po sa transport group, pero kung talaga po sa lahat na matatamaan po. Okay, ngayon, Okay. one last. May tigil pasada pala ulit sa Thursday ba yon? Yung Thursday, Friday Oo. ulit? No? Anong reaksyon nyo doon at anong gagawin ninyo? Kasi marami nang nagwawala, Secretary. Tama po at kami naman po, ako personally, respeto ko yung kanilang, kumbaga yung pagwiwelga nila. At as long as they keep it as a peaceful assembly po, karapatan po nila yan. At wag po silang manggulo, manghikayat pa ng mga may ayaw. Example, may mga bumabiyay, ayaw sumama sa pagwiwelga. At kami naman po ay nakahanda. No? Ito mga tigil pasada po, nangyari na po yan dati. At magde-deploy po tayo ng mga libreng sakay, mga bus ng government from PNP, from MMDA, PPA, Coast Guard. At kumbaga ilalagay natin yan sa mga talagang apektadong ruta para may masakyan natin mga commuters at walang may stranded po. No? At kung kami naman po ay patuloy nakikiusap sa transport group. Sinasabi po natin na lahat naman tayo dito ay apektado. Nagsimula na po kaming mag-roll out ng ating mga subsidiya maliban po sa subsidiya ng DSWD. At kung meron po akong matitiyak at sisiguraduhin po, naintindihan po namin yung sense of urgency. Kaya minamadali po talaga namin yung pagbibigay ng subsidiya, especially from DOTR po. At ngayon nga po, kung makwento ko na lang, Kuya Alvin, no, dati-rati ang ginagamit lang dito, ATM card. Ngayon po, nakipag-ugnayan na kami sa GCash, nakipag-ugnayan na kami sa mga e-wallets, PayMaya, para diretsyo na rin po sa kanilang mga account. No? Nakipag-ugnayan na rin kami sa bangko na mag-dedicate sila ng personnel na yun lang ang gagawin. Mag-credit lang ng itong mga subsidiya. Kung pwede pong bank manager's check, ibigay na namin sa amin kasi bibigay namin sa mga operators para mabilis po yung proseso. Itong mga bank convenience fees, sinabi po namin sa LTFRB na huwag i-charge sa ating mga transport groups of driver o chauffeur. Dapat akuin ng gobyerno. So, kung 10,000 ang ayuda mo sa isang unit, 10,000 po makukuha, walang bawas po. Okay, So, very good. kung makikita na lahat naman po ay talagang gumagalaw po ang gobyerno at talagang kaagapay nga po nila ang gobyerno sa mga panahong ito. Mabuhay kayo dyan sa DOTR. Maraming Mabuhay. salamat, Secretary. Thank you po, Thank sir. you po, Kuya Alvin, Mabuhay ka. Doris. Thank you po. Si Salamat po. Secretary Giovanni Banoy Lopez po yan, ang Secretary ng Department of Transportation. Kinontak din natin si Secretary Garin. Wala, dead ma pa na.